Yung ganitong uri ng treatment, hindi tumatakasan na ibang tao kasi feeling nila, pinili ko kasi 'to, eh. Pinili ko yung taong 'to, eh. Kailangan ko saluhin lahat ng puwede niya i-offer sa akin kasi isa 'tong desisyon na dapat kong panindigan. Pero hindi gano'n ang buhay pre. Minsan, puwede kang umalis. Puwede kang mag-rebuild ng bagong buhay. May mga taong basura lang talaga at kailangan natin i-acknowledge 'yon at kailangan natin sabihin na, "Yo, baka maging better pa siya kung malayo siya sa akin 'no?" Yo, trigger warning lang, no? Itong email na to, this talks about physical abuse, no? So, kung isa kang tao na medyo sensitive pa sa ganitong usapin, pwede mo nang i-click off yung video, no? Pero kung interesado ka sa mga mapag-uusapan natin dito, please keep watching mga pre, no? Sabi sa ating email, siguro tawag dito, battered husband. Hi, share ko lang. Please hide my name. Tama ba or mali? Mag 8 years na kaming magkasama ng ex-partner ko. May isa kaming anak at mag 1-year-old na rin siya. OFW ako, sir. Ever since na naging kami, alam ko sa sarili ko na minamanipulate na ako. Sinasaktan emotional at physical at lumipas sa mga taon, nagkaroon kami ng baby. Sa mga panahong to, wala pa kaming sariling bahay pero napagdesisyonan namin na sa bahay muna ng parents ko. Na nagtagal naman kami ng 2 months kasi nagpaayos kami ng bahay at sobrang maingay at maalikabok. Kaya napagdesisyonan namin na umuwi na muna sa kanila. At dun muna manirahan. Syempre bilang taong nakikitira lang sa bahay, kikilos ka, mag-share ka, bilang respeto sa may bahay. After namin tumira sa kanila, mas naging malala yung trato niya sa akin. Umabot sa may mga bruises, kalmot, sugat, even my genital part ay nasaktan. May time na pinagtulungan ako ng magkapatid sa dahilang hindi ako lumalaban. Sabihin man nilang duwag, pero babae kasi sila at araw-araw may concern lang ako na lagi ko sinasabi sa family nila, no sugar sa baby, no salty food, no yeast bread at bawal turuan ng mga bad words. Bawal manakit, bawal cellphone, pero ang sagot lang lagi sa akin ay para akong babae kasi ang dami ko daw bawal sa baby. Hanggang sa yung baby ko pag wala ako at ipapasuyo yung baby ko sa kanila, sinasabi ko na kaagising lang, wag nyo muna patulugin hanggat sa dumating ako. After around 15 minutes, niyuyug-yug na yung baby which is nakakasama sa bata. It can damage the brain. Yes, tawag dito, shaken baby syndrome mga pre, no? Lahat ng to, araw-araw kong pilit pinaiintindi sa kanila ng mahinahon, pero sila lang yung nagagalit sa akin at never akong pinakinggan ng partner ko hanggang sa sumabog na ako at nasagot ko yung parents ng partner ko. Pero tungkol lang naman sa pagtrato niya sa akin at sa baby ko. Araw-araw akong disrespect despite of my respect sa kanila. Then ayun, isa-isa na silang sumisigaw sa akin kasi di ko daw alam yung kwento pero sila ang walang alam sa kwento ng baby ko at parent niya lang ang naiiwan sa bahay kaya wala silang alam. And at the end of the argument, yung proposal ring na binigay ko, sinauli niya na sa akin. Pero ang sinabi ko lang naman sa kanya ayoko na kako dito sa bahay niyo. Kung gusto mong sumama, tara sa bahay. Ayos na yung bahay pero ginawa niya sinaktan niya ako, sinakal ako, mga documents ko paalis papuntang ibang bansa, pilit niyang kinukuha. At naipaghiwalay siya at sinisisi niya ako na nakilala niya ako, sobrang regret daw niya na nakilala niya ako. Ang ginawa ko lang naman, sinunod siya at sinunod siya. Gusto niya umikot lang ang mundo ko sa kanya at sa family nila. Ni family ko, hindi ko na nadadalaw at puro curse ginawa niya sa akin. Mamalasin daw ako, demonyo daw ako. Ang hirap sa part ko na wala akong kakampi. Inalagaan ko baby namin sa maayos sa paraan, monthly sa pedia, lahat ng payo ng doktor nakasunod. May sakit o wala, inalagaan ko silang dalawa pero lahat ng yun baliwala kasi kinampihan niya yung mali. Tama ba ang desisyon ko na wag na ilaban kung ang mental health, physical health ko ang nakasalalay o ang kumpletong pamilya dapat yung pinaglaban ko? Kumpletong pamilya kaso hindi masaya at nakakulong sa kamay ng partner. Maayos po ako tingnan outside pero deep inside hindi ako makatulog, mapakali at gulong-gulo na isipan ko. Salamat po, salamat. Ito mga preno, kung nabasa ko siguro to a few years ago, baka naging mas emotional ako. No? Kasi naranasan ko rin magkaroon ng, alam mo yun, significant other na walang respeto na sa akin. No? At nagawa akong saktan physically. At gaya mo, no, may same mindset ako no, na hindi dapat saktan ng babae pero looking back, alam mo yun? Yung time na inaabuso ako, dapat, pumawi ako kahit isang kaliwa lang. Biro lang. No? Pero maganda na rin na hindi ako nag-stoop down sa level niya. No? Kasi alam niyo naman yung society natin mga pre. No? Pag ang lalaki ang nasasaktan, hindi siya gaano big deal. Siguro sobrang magkaiba kasi imahe ng isang lalaking sinasaktan ng babae kumpara sa pag lalaki na yung nasakit ng isang babae. Kasi syempre, significantly mas malakas naman talaga tayo physically. No? Pero still, mentally, it fucks you up the same way. Kasi resulta to ng na isang taong wala ng respeto sa'yo. At usually, pag nangyari to more than once, no, ito na siya. At ito na yung tingin niya sa'yo. No? Isa kang taong hindi na deserve na respeto niya. No? Kasi napalagpas mo na isang beses yung para sa akin isa sa pinaka-sign ng
malaking disrespect sa isang tao. At hindi lang siya sign ng disrespect para sa akin sign din siya na bobo ang isang tao. Sign din siya na walang kwenta yung isip ng isang tao. Kasi kung hindi mo magamit yung utak mo para i-communicate yung gusto mo sa isang tao to the point na magre-resort ka na lang sa pananakit, may mali sa utak mo. Bobo ka posible. Wala ka ng respeto, bobo ka pa. Kaya kung tatanungin mo ko, tama ba yung decision mo na wag na ilaban yung ganitong uri ng relasyon? Sa tingin ko, oo, di ba? Hindi man natin alam yung ibang detalye na baka talagang nakakairita ka para sa kanya, pero hindi naman para mag-resort ka sa violence Posibleng meron nga kayong pagkakaiba ng sobra sa values, Ikaw medyo sensitive ka pagdating sa pag-aalaga ng anak mo, tapos siya medyo chill lang, Kaya yung mga pinagbabawal mo para sa kanya nakakairita na, hindi pa rin para mag-resort ka na mambugbog ka ng partner mo. Isa tong tao na isa tong tao na supposedly makakasama mo habang buhay, di ba? Katuwang mo sa napakaraming bagay. Tapos ganito yung gagawin mo, hindi siya maganda, Frank. Pero maganda na rin na hindi ka gumanti, hindi ka gumanti ng physical kasi iba yung impact pag lalaki yung nanakit sa babae kumpara sa pag nalaman ng ibang tao na, sinasaktan ng babae yung lalaki. Ginagawa nga nilang joke sa Facebook yan, di ba? Ang daming Facebook reels kung saan yung banat nila, yung pinaka sense of humor nila, pinapakita nila na, hala, yung lalaki takot sa pambubuntal ng asawa niya, ang funny naman. Pero pag lalaki yung gumawa ng ganun, iba na yung dating niya sobra. So maganda na rin na hindi ka gumanti. Pinakita mo lang doon na walang amount of disrespect mula sa mga taong to ang magbe-bring out ng worst sa'yo to the point na kaya mong manakit pabalik. Tsaka mahirap ilaban yung ganito. Usually yung ganitong tendency na maging violent, parang nagsiset kayo ng tone sa kung anong klaseng relationship ang magkakaroon kayo. Kumbaga, iniintrohan niya ng ganitong klaseng dynamics yung relationship mo. Tapos tinignan niya kung ano yung magiging response mo. Papatawarin mo ba yung ganitong gawain o ipapakita mo sa kanya na, I don't tolerate this kind of disrespect. Ako, wala pa ako naririnig na relationship na after some time na inintindi niya yung pananakit ng partner niya, nag-improve yung taong to. Usually, tumatagal lang yung relasyon nila na paulit-ulit lang na ganito yung response ng partner na nananakit, Kasi natotolerate Hanggang sa ang pinakasolusyon na lang, maghiwalay yung dalawang taong to. Or sa case na pag lalaki yung nananakit, makulong yung partner na yun. Para sa akin, hopeless case yung ganitong klaseng relationship at ang pinakamaganda mong gawin get the fuck out, At kung umaasa ka na magbabago yung taong to, hindi na sa relasyon na magkasama kayong dalawa kasi dinisrespect ka niya na ng husto Pwede niyang pagbayaran at matuto siya sa mga pagkakamali niya, Pero minsan, pwede nilang matutunan yung lesson na to nang hindi ka na binabother. Hindi kailangan na matututo siya sa mga pagkakamali niya na bahagi ka pa rin ng buhay niya. Pwede niyang matutunan to sa ibang relationship. Malay mo, makatagpo siya na pagkatapos niyang bigyan ng isang kamay, biglang gumanto yung magiging susunod na partner niya. Tapos dinempsey roll. Malay mo, doon niya ma-realize na, violence is not the answer. Diba? Hindi pala ito yung tamang Hindi pala ito yung tamang ginagawa. Ganito pala ang pakiramdam pag nabuntal ka. Tsaka sinabi mo dito, pati yung genitals mo sinaktan. Kumbaga, anong klaseng tao tong partner mo? Pilit niyang kinukuha yung mga papeles mo para hindi ka makaalis. Ano to power tripping to Lahat ng paraan, para ma-inflict niya sa'yo yung pinakamalalang pain, willing siyang gawin. Siguro, just to control you. Para hindi ka na siguro magsalita pa na magpaparealize sa kanya ng mga mali niya, di ba? Para manahimik ka na lang sa mga hinaing mo sa buhay. Usually, ganito yung ginagawa ng mga controlling na tao. Kung hindi ka nila mapasunod sa mga sinasabi nila, sasaktan ka nila sa paraang pisikal. Kung hindi na gumagana yung pananakit nila pisikal, sasaktan ka nila sa karir mo, 'di ba? Sisirain nila yung iba't ibang bahagi ng buhay mo hanggang sa ma-fed up ka sa sakit, either umalis ka na lang or manahimik ka na lang at sundin mo sila sa mga bagay na gusto nilang mangyari. Dahil dun lang sila magiging at peace. Hindi para ma-establish kung ano ba ang proper at tama sa isang relationship, gusto lang nila maging tama lagi. Fuck this person, pre. You sound like a decent guy base dito sa email mo, And there is more to life than this kind of relationship. Promise ko sa'yo, Sana makakuha ka ng custody dyan sa anak mo, di ba? Sana mapalaki mo yung anak mo sa isang mas peaceful na environment. Ang ilaban mo na lang, yung relasyon mo sa anak mo. Ang ilaban mo na lang din, yung relasyon mo sa sarili mo. Kailangan mo i-rebuild yung respeto mo sa sarili mo kasi nakakawala ng respeto sa sarili yung ganito Yung ganitong uri ng treatment, hindi tumatakasan na ibang tao kasi feeling nila, pinili ko kasi ito Pinili ko yung taong to kailangan ko saluhin lahat ng bullshit na pwede niya i-offer sa akin kasi isa tong desisyon na dapat kong panindigan. Pero hindi ganun ang buhay, pre. Minsan, pwede kang umalis. Pwede kang mag-rebuild ng bagong buhay. May mga taong basura lang talaga at kailangan natin i-acknowledge yun at kailangan natin sabihin na, baka maging better pa siya kung malayo siya sa akin,
Kasi obviously, yung kombinasyon naming dalawa ay hindi kami ginagawang better. It brings out the worst in us. Ginagawa niyang piece of shit yung buhay ko, sobrang miserable ako, and kung ito ang epekto ko sa kanya, no, nagiging sobrang basura yung ugali niya, baka hindi dapat ilaban na tong relationship na to, no? Or baka dapat nakakulong tong hype na to. Pero yun lang naman para sa akin. No? Hindi mo ako kailangan sundin, di ba? Option mo pa rin naman bumalik dyan sa partner mo, no? Bumalik dyan sa poder ng pamilya niya at maging miserable for a long time. Pero bahala ka na sa buhay mo. Pwede kang umasa na, hala, baka magbago pa. No? Baka pag minahal ko pa siya na mas matagal, tinolerate ko pa to ng mas matagal, baka makita niya na mali yung ginagawa niya. Baka makita niya na, hindi ko pala dapat sinasaktan yung ari ng partner ko, no? Hindi ko pala dapat pinapakita na kumakampi ako sa pamilya ko at pinagtutulungan namin siya sa environment kung saan feeling niya mag-isa na lang siya, no? Kasi nakikisama lang siya sa amin. Hindi pala dapat ganun. Dapat pala mas maayos yung treatment ko sa partner ko. Pwede ka umasa sa panaginip na yun, no? Pero kung ako yan, pre, alis na ako ng malupit. At yun na naman yung video na to, mga tol. Sheesh.